ang dapat managot. Kung sino man ang lumait at nanggulo ng proseso ay dapat managot. But we can't muddle the issue by finger pointing and saying na ito si Juan, ito si Maria, ito si ganito ang nagpasok. Mas lalong nagiging magulo ang sistema. Ang katotohanan, Mr. Speaker, with due respect, Honorable Arice, merong proseso, merong sistema, nagkataon lang na malamang may umabuso. At yung pag-abuso na yon ay hindi mo pwedeng ituro sa kahit sino na walang preba. If we want to reform the system, let us reform the system through a transparent budget process. Huwag yung turo dito, turo doon kasi gulong-gulo na ang Pilipinas. Gulong-gulo na ang mga tao. GAA, sinalaula ng Kongreso, binawasan ang pondo niya ng halos 300 bilyon. Hindi nangyari yan sa kasaysayan ng mga naging Pangulo sa Pilipinas. Pinabayaan niya. Hindi siya kumibo. Yung kabinete niya, hindi kumibo. Specific yun. 2024, binawasan, sinalaula ng Kongresong ito, 500 billion. Binawasan ng President's budget. Hindi kumibo ang Presidente. Hindi kumibo ang ating mga kabinete. 2025, 473 billion. Pati yung mga pondo para sa mga flagship projects ng Pangulo inalis. Kaya na-delay na lahat ng mga proyekto. Hindi pa rin kumibo ang Pangulo. Hindi pa rin kumibo ang kabinete. Number one na may problema, command responsibility ang ating Pangulo. Tama sa 20th Congress. The Filipinos are confronted with a choice between the devil and the deep blue sea. Iyayanig, lumulubog, nag-aapoy ang buong bayan, hindi dahil sa mga lindol, bagyo o sunog, kundi dahil sa higit na lumalalim na krisis na sumisira at nagpapabagsak sa ating bayan. Our nation is in deep crisis. We must realize that we are facing a political, economic, and moral collapse. At kung patuloy tayong mananahimik, kung magbubulag-bulagan, kung magbibingi-bingihan, at magiging manhid sa kalagayan ng bayan, ang barko ng ating bayan ay siguradong lulubog at malulunod sa hirap at pasakit ang mga mamamayan. Niyayanig tayo ng kabi-kabilang istorya ng korupsyon. Hindi milyon, hindi bilyon, kundi bilyon-bilyon, umaabot pa ng trilyon. Inaakusahan, kasabwat ang mga pinakamatataas na pinuno ng ating bansa, Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga senador, tayong mga kinatawan, mga gabinete at marami pang iba. Hindi lang DPWH, kundi halos lahat ng ahensya ng gobyerno, mula nasyonal hanggang lokal, hanggang barangay, pati na sangguniang kabataan. Gawain ng matatanda, natututunan, ginagaya ng mga kabataan, akala nila normal na lang ang katiwalian sa pamahalaan. A degradation of governance, degradation of the values of our people. Nung lumulubog na rin tayo sa utang, halos 17 trilyon na ang national debt as of April 2025. Nung panahon ni FBR, iniwan niya kay GMA ang 2.7 trillion na utang. Si GMA, 5.1 trillion ang iniwan niya kay Pangulong Pinoy. Si Pinoy, 5.9 trillion ang iniwan niya kay Pangulong Duterte. Kay Pangulong Duterte, dumoble ang utang. 12.79 trillion ang iniwan kay Pangulong BBM. At ngayon, sa 3 taon pa lang ni Presidente Bongbong, 16.79 trillion na ang ating utang. Malamang, higitan pa ang utang na iniwan ng nakaraang administrasyon. Ang masakit, karamihan ng utang ay sa korupsyon lang ang kinapupuntahan. From fiscal discipline under President Aquino that resulted in the first ever investment grade ratings from Fitch
Standard & Poor's, and Moody's Investment that Duterte and Marcos administration turned it into a fiscal disaster. The foreign investment inflows that reached $7.08 billion during the Aquino administration were wiped out by the two succeeding administrations. As of 2025, the net outflow in foreign investment total $7 billion. Umalis na po ang mga foreign investor. Ang palitan ng piso sa dolyar halos umabot na ng 60 piso. Bagsak din po ang index level ng stock market to an all-time low. Ngayon po, 5,500 base points. Pati ang mga inaasahang interest na ipon ng mga senior citizen, binuwisan ng 20%. Nangangamba ang mga bankero na magpapalipat-lipat na lang ng depository banks ang mga senior citizens na umaasa sa interest ng kanilang savings para mabuhay. Pati ang dollar deposit from 15 naging 20%, maaring ilabas na ng bansa, mga depositors, ang kanilang dolyar. Rather than rational public policy, the government opted for propaganda, lowering material prices in government construction and scrapping flood control projects. Bagsak ang construction industry, bagsak ang government spending, bagsak ang negosyo, maraming mawawalan ng trabaho. Just last week, the PSA announced that the GDP slowed down to 4%, way below the target of 5.2%. Ang Aquino administration narisolba ang 66,000 classrooms backlogs sa pamamagitan ng pagtatayo ng 180,000 classrooms. Sa ilalim ng Duterte at ng sumunod na Marcos administration, bumalik tayo, 165,000 classrooms na naman ang kakulangan. Inubos ang salapi ng bayan, napunta sa flood control, rock netting, ayuda, at iba pa. We are indeed in crisis. Just recently, a published report stated that it would take us 70 years to surpass the economy of Singapore and 2 years to surpass and be at par with Vietnam, provided that they would stand still. Kung hindi sila kikilos, 2 taon pa natin aabutan ang Vietnam. Habang nangyayari ito, lalong lumalalim ang pagkakawatak-watak ng ating mga pinuno. Naglalagablab ang apoy ng hidwaang pampolitika. President BBM and VP Sara ran under the platform of unity. Pagkakaisa raw ang susi sa pagbangon at pagunlad. Pero ngayon, ang kanilang mga kampo, daig pa ang aso at pusa. Turuan, sumbatan, murahan, bangag, kurap, mas kurap ka. Sa harap ng sambayanan, nag-aaway, nagpapatutsadahan. Where are the statesmen of this nation? Anong halimbawa ito sa mga kabataan? What are you fighting for? Public welfare or the supremacy of your political dynasties? Nag-aapoy na rin ang galit ng bayan laban sa korupsyon, na sinungalingan at kabulukan ng sistema. Ngunit maging ang bayan ay hindi nagkakaisa, maging sila ay hati-hati rin, ang mga DDS daw ay kulto, Dilawan at Pinklawan daw ay nagsasantu-santuhan, korap din naman, mga alta di sosyal. Sinusunog tayo ng sarili nating paghusga sa kapwa. Wala na ba talaga tayong maaring pagkaisahan? Former Congressman Saldico, a very close friend and ally and alter ego of former Speaker Martin Romualdez during the 19th Congress. Saldico is also the main author of the 2023, 2024, and the 2025 General Appropriations Act. He accused the President and former Speaker Romualdez of having directed him to make 100 billion insertions in the 2025 GAA and having benefited from it. We cannot simply dismiss this, but there are some questions. Like, for example, he did not include the participation of his co-authors, Senator Chis Escudero and Senate Finance Chief Grace Poe. Kalokohan naman na nakapag-insert ng 100 billion na hindi nila alam
Subalit pinirmahan nila ito. Marami pang katanungan sa mga piecemeal na paglalantad na ito. But we cannot ignore his revelations. What complicates the revelation of Kong Saldico ay kasabay ng malalaking rally ngayon sa EDSA at sa Luneta. Ano po ba ang tunay na motibo? Paglalahat ng katotohanan o pagpapabagsak ng gobyerno ni Pangulong BBM? Truth must come out, but the motive should not be extra-constitutional manipulation to remove a sitting president and go beyond constitutional limitations. Saldico, you are a direct participant in these budget manipulations. In fact, I find it hard to believe that you have not benefited from it. Panahon pa ni Pangulong GMA, sikat ka na sa government contracts. But President BBM, you have to come clean. You have to explain it well to the people. Ikaw ang nagsimula ng investigasyon na ito, pero di mo sinasagot kung bakit hinayaan mo na salaulain ng Kongreso ang 2023, 2024 at 2025 GAA. Noong 2023, some 300 billion were inserted and diverted by Congress. Di ka kumibo. Pati na ang gabinete mo, hindi kumibo. 2024, more than 500 billion were inserted and appropriations were diverted. Hindi ka pa rin kumibo. Ang gabinete mo, hindi rin kumibo. 2025 GAA, 473 billion were inserted and appropriations were diverted. Di ka pa rin kumibo, maliban sa 29 billion na binito sa dahilang mas lumaki na ang pondo ng DPWH kaysa DepEd, which will make this 2025 GAA unconstitutional. Parang imposible na hindi mo alam ito, Pangulong BBM. Not knowing that hundreds of billions in your budget proposal year after year for 3 years is unimaginable. This is a question of complicity or competency. Paano na, bayan ko? Ano ang magagawa natin para di tuluyang lumubog ang bayang ito? Huwag tayong padala sa mga maling panawagan na lalong magdudulot ng paghihirap sa ating bayan. Military o junta, ito'y lalong magdudulot ng kaguluhan. Ang kinabukasan ay walang katiyakan. A picturesque of highly unstable government will be a banana republic. BBM resign, papalit si BP Sara, at higit na magkakawatak-watak ang mga Pilipino, maghihigantihan, at wala rin namang mababago sa sistema. Bakit? Yung mga magnanakaw sa gobyerno, babalimbing lang yan. Yung mga political dynasties, babalimbing lang yan. I appeal to the sense of patriotism of everyone. Let us save this country first. No matter how flawed the 1987 Constitution is, we must rely on it to save our democratic life. To save our sinking ship, our leaders must learn to think beyond themselves. PBBM, BP Sara, mga senador, mga kapwa ko kinatawan, higit nyo bang mahal ang inyong kapangyarihan kaysa sa ating bayan? Tanggapin natin, we are in deep crisis and we are the bigger part of the problem. Hindi sapat ang pagpapakulong ng ilan, hindi sapat ang pagpapalit ng pamunuan. What we need is a change of the system within the framework of the 1987 Constitution. Nagkasala ang Pangulo, pangalawang Pangulo, there is this impeachment process, no shortcuts. Habang ginagawa ito, sabay nating ayusin ang mga ugat ng korupsyon. Kung hindi natin puputulin ang ugat ng korupsyon,
ang mga political dynasties na siyang pinakamalaking sanhi ng korupsyon at pag-aabuso, hindi matatapos ang problema. Hindi matatapos ang kahirapan. Hindi matatapos ang katiwalaan. Ang tunay na solusyon, reforma. Kung iwawaksi natin ang pagkagahaman sa kapangyarihan, maaari pa nating mailigtas ang bayan. Within the framework of the 1987 Constitution, we can create genuine change. Naniniklod po ang bayan natin. Tapusin na natin ang palalang political dynasties, ang ugat ng korupsyon, pag-aabuso. Let us pass the enabling law of Article 2, Section 26 of the Constitution. The anti-political dynasty provision that we have ignored for decades simply because of self-interest over national interest. Napakadali po nitong gawin natin kung gugustuhin lang natin. The gentleman is requested to wind up. Pardon, The gentleman is requested to wind up. Can I just request for another 5 minutes? Majority Leader. The sense of this whole speech is in the dispositive portions. Bababaliwala po yung buong speech kung hindi The maririnig. gentleman has the additional 5 minutes. Thank you. Kapag ang kapangyarihan ay umiikot lamang sa ilang pamilya, hindi totoo ang demokrasya. Ito ay ilusyon lamang. Power and wealth are recycled, not redistributed. Positions are inherited, not earned. Mag-ama, mag-aasawa, magkakapatid, palitan sa pwesto. Sa buwatan, walang check and balance sino ang mag-iimbestiga sa kapamilya. Ang halalan ngayon ay hindi na tunggalian ng plataforma, tunggalian ng apelido. Magagaling na kabataan, wala nang tsansa. Meritocracy has no place in this country anymore. Elections become predictable, parties become irrelevant, governance becomes hereditary. Kapag isang angkan ay ang may control sa executive at legislative accountability ay nawawala. Dati ay monopolyo ng mga Duterte, ngayon ay monopolyo ng mga Marcos. Ano nangyari? Supermajority, walang check and balance, lusot ang korupsyon. Mga kontrata at proyekto na pupunta sa mga kapamilya, kaibigan, ghost projects, substandard projects, manipulated procurements. Ang mga congressman at mayor, sila na ang kontratista gamit ang lisensya ng mga diskaya. Binabaha, nililindol, nasusunugan, nagugutom na ang mamamayan, ninanakawan pa. Kung ang mga proyekto ay pamumulitika, di batay sa pangangailangan, walang kahinitnan ang bayan na to. Both buying disguised as social aid programs used to keep dynasties in power. Kaya bawat eleksyon, pataba ng pataba ang dinastiya. Pahirap ng pahirap ang mamamayan. Dynasties make poverty functional. Ginagamit ang kahirapan. Filipinos are kept dependent, not empowered. Mr. Speaker, and our people see the same surnames, elections after elections, mawawala na sila ng tiwala until they lose faith in the nation itself. Political dynasties destroy party principles. Parties become convenience stores, not ideological but transactional. When I spoke against the war on drugs in 2016, the very people who enabled Duterte do it are the same people who are persecuting him now. Nagbalimbingan lang, nagpalit ng kulay. Turncoatism has become normal in the Philippines. Isang bagay na kahihiya-hiya sa ibang bansa. Ang mga rara boys ni Pangulong Duterte noon, rara boys ni Speaker Romualdez. Kapalit ang flood control project. Mr. Speaker, I would like to believe that there is still hope. We can still fight back. We can still move forward. We can still move forward if we will pursue reforms within the framework of the Constitution. So I dare say, President Marcos, your family has benefited, so been blessed by the Filipino people. You were able to come back after your father's 21 years rule. VP Sara, you and your family have been so blessed by the continued support of the Dueños and many Filipinos. Distinguished senators of the Republic, you have been blessed. Marami sa inyo. Buong pamilya, senador na, tatay na bilyar, nanay na bilyar, mga anak na bilyar, may subdivision na,
may mining pa, may daang hari na, may prime water pa, tama na, sobra na. Mga negosyo nyo, utang nyo sa bayan, mga kasama ko sa Kamara, sinasamba tayo, sa mga kababayan natin, pinagkatiwalaan tayo, mahiya naman tayo sa kanila sa nangyayari sa bayan natin. Mr. President, Vice President, distinguished senators, my dear colleagues, mahiya naman tayo sa mamamayang Pilipino. The only way forward is through genuine political reforms. Though painful, though against self-interest, it's the only way to save our nation. At tayo lamang makakapagbigay nito sa mamamayang Pilipino, maaari ba pagkaloob na natin sa kanila ngayong Kapaskuhan? I call on President BBM, include these reforms in your legislative agenda and certify them as urgent. I call on Vice President to support this. I call on Congress to enact this. Number 1, a strong anti-political dynasty law implementing Article 2, Section 26 of the Constitution. Bawasan ang taba, bawasan ang kasopangan, lugmok na ang bayan. Number 2, an anti-turncoatism law to build real and principled political parties. Tapusin na ang balimbingan. A campaign finance reform law to level the electoral playing field. Number 4, a law empowering the Independent Commission on Infrastructure to investigate and prosecute corruption and break the chain of abuse and impunity. Bigyan ang ICI ng contempt powers. Bigyan ng karapatan na halukayin ng mga dokumento ng mga contractors. Bigyan ng sariling pondo at tao. At sa lahat ng mga inaakusahan, dapat humarap sa ICI, pati na ang Pangulo. President BBM, you have established the ICI, but it is obvious that its powers cannot withstand the influence and manipulations of your closest allies and relatives who have benefited from the corruption in government infrastructure. The ICI must not be the instrument of Malacanang, but the spear and shield of the people against the corrupt. Madaling gawin ito. Gugustuhin natin dito sa Kongreso. Mga kababayan, magkaisa na tayo sa kabila ng ating pagkakaiba-iba. Pari nating pagkaisahan ang tunay na reforma para sa bayan. Hindi tayo lalaya kung pamahalaan ay minamana. Hindi tayo unlad kung ilan lang ang nakikinabang. Walang demokrasya kung hindi pantay ang laban sa halalan. Kung gusto nating wasakin ang katiwalian, wasakin natin ang mga political dynasties. Palayain natin ang ating bayan mula sa mga apelidong ayaw bumitaw sa kapangyarihan. Kaya kung hindi ipapasa ang mga batas na ito sa 2028, isumpa nyo, bayan ko, yung mga pare-parehong apelido. Hintayin natin ang 2028 elections, pumili tayo ng tama. Pasensya na po, hindi ako naglilinis-linisan at hindi ako nagbabanal-banalan. Sa 50 taon ng paglilingkod ko, kalaban ko 4 na dinastiya sa aking lungsod. I am battle-scarred. Maraming beses ko na pong kompromiso ang aking prinsipyo para makasurvive sa politika. Subalit ngayon, ako ay may pinagkatandaan. Habang tumatanda, gusto ko po tumitino. Wala na akong ambisyong politikal. Nais ko na lamang sa pagharap ko sa Panginoon ko. Masabi ko na naglingkod ako, lumaban ako para sa kapwa ko at sa bayan ko. As I now acknowledge my mortality. Mga kasama, nakinabang tayo sa bayan na ito. Maaari bang tumindig naman tayo para sa bayan na ito? Pasensya na po sa mga nasaktan ko. Subalit alam ko na alam nyo, katotohanan lang ang sinasabi ko. Iniulit ko, let us go to the constitutional process. Hindi po ako nananawagan ng BBM resign. Kung gusto po natin panagutin ng Pangulo, may impeachment. Kung gusto po natin panagutin at ipakulong mga magnanakaw, huwag nating madaliin, bantayan natin ang paggulong ng hustisya. Anumang kaguluhan ay lalong magpapahirap sa mamamayan na walang kalaban-laban. Mr. President, you owe it the people. Magpaliwanag ka, huwag kang magtago sa mga spokesperson mo na nagpapalusot lang. Pass the reforms, convince your allies in Congress. Bayaran ninyo ang inyong pagkukulang sa pamamagitan ng pagtama sa sistema. And finally, Mr. Speaker, dear colleagues, we cannot ignore the allegations made by Mr. Saldico regarding the supposed 100 billion insertions. Madali namang malaman ang katotohanan. Therefore, I respectfully move that we call the Secretary of the Department of Budget and Management,
the Secretary of Finance and the NEDA Secretary to a question hour here in Congress as soon as possible. So move, Mr. Speaker. Maraming salamat po. Thank you very much, Ms. Honorable Erice, Majority Leader. Mr. Speaker, I move to refer the speech. Mr. Speaker, The Honorable D.S. Garin is recognized. Mr. Speaker, if the Honorable Erice is willing to yield to some questions. Mr. Speaker, Majority Leader. I move to extend the privilege hour to allow the interpellation of our Representative Garin and to also for other members of our House who have expressed interest in availing of the privilege hour, Mr. Speaker. There is an objection. Chair hears none. Motion is carried. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Madam Majority Leader. Mr. Speaker, kanina narinig ko yung katapusan ng speech ng ating kasamahan, si Congressman Erice, when he mentioned yung mga spokesperson ay nagpapalusot lang. Can he expound on the specifics of this crucial allegation? Well, Mr. Speaker, distinguished colleague, kita naman natin yung mga sagot ni spokesperson Claire Castro. Kung naririnig po siya, kuminsan po, parang na-imagine ko, pag galit na galit sa akin yung asawa ko, ayaw ko na marinig yung mga susunod pang sasabihin. Sapagkat, bukod sa acerbic, nililigaw po. At instead na magkaroon ng clarity sa mga tanong, ay ibinabalik lang po sa ibang mga issue. Kaya sa tingin ko Mr. po, Speaker, can we categorically ask the Honorable Erice what specific statement of the spokesperson is he referring to and is alleging to as palusot? well, for example, the 100 billion in insertions, dapat sagutin po yun. Hindi pwedeng sabihin na baliwala yun. Yung 100 billion insertions, dapat po sagutin. Kasi po nakita ko yung listahan nun. For example, doon sa 100 billion in insertions, merong 1 billion for Philippine Coconut Authority. Yung sa listahan ni Congressman Saldico, wala namang problema doon. Kung nagbago ang isip ng Pangulo at kailangan niya maglagay sa Philippine Coconut Authority, wala namang masama doon. Kung basta hindi ghost project. Kung tayo na nga sa Kongreso, nakakapag-palit tayo nakakapag-insert tayo, nakakapag-divert tayo, yung Pangulo pa kaya, budget niya yun, yung hindi pwede magpalit? In other words, Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang sinasabi po ba ng ating kagalang-galang na kongresista ay yung mga ipinapasok na line item during the bicameral conference committee or the Committee on Appropriations of both houses are recommendations from the President? Yes. Mr. And Speaker, he can change his mind anytime. May you reiterate? Pasensya na po, medyo hindi po klaro yung last statement. You can check the... Yes, for example, as I have said earlier, Mr. Speaker, kung nagbago ang isip, because ang budget po ginagawa natin ng Executive Department January pa lang. So, bago po dumating sa atin yan, 8 months, 9 months, bago po yung approval, almost 9 months na. Maraming mga exigency ang serbisyo na pwedeng magbago ang isip ng Pangulo, na pwedeng siya mismo ang magrekomenda ng pagbabago ng budget. And Ang wala ibig pong masama sabihin- dyan. At for example nga, binibigyan ko na kayo ng specific example, at madaling malaman yan kung Pangulo nga o hindi ang nagpabago niyan. Patawag lang natin yung administrator ng Philippine Coconut Authority, tanong natin saan galing yung 1 billion na insertion. Hindi po ba Malalaman natin ang nararapat, katotohanan. hindi po ba nararapat, Mr. Speaker, distinguished colleagues, na ang dapat nating tanungin ay ang miyembro ng Bicameral Conference Committee dahil ito naman ang naging proponent doon sa mga alleged insertions. Ang sa akin lang, Mr. Speaker, distinguished colleagues, is orient me, my distinguished colleague, Honorable Erice, paano po ba ang nagiging sistema ng budget process? Kasi sa pagkakaintindi ko, ang budget call starts during the month of March, where all cabinets present, defend their budget. It reaches the cabinet sometime in April, and after that, it goes through the series of vetting
after which it is transmitted to the House, both houses, Congress and Senate for deliberation after the State of the Nation address. Pagkatapos po doon ay nagiging GAB, nagiging GAA, pero doon po merong prosesong first reading, second reading, third reading, bicameral conference committee meetings, at nagkakaroon na nga ng pinal na bersyon kung saan pinipirmahan ito ng presidente bilang pagsang-ayon doon sa ginawa na ng both houses after deliberation. Tanong, Mr. Speaker, nagbago po ba ang prosesong ito? At kailan po ito nagbago? Noong 19 Congress po, Mr. Speaker, nagbago po dahil napaka-super majority ang ating Kongreso. Alin po At ang napaka-malakas specific? po. Nung nakaraan po, wala po ako, nandun po kayo. Nung nakaraang 19 Congress, naroon po, Mr. Speaker, si Congresswoman Garin. Ako po, wala nung 19 Congress. Pero alam po natin na napakalakas po ng Committee on Appropriations Chairman noon na si Congressman Saldico. Palagay ko po, hindi ganon, hindi mangyayari ito sa ating national budget. So ang naging problema, Mr. Speaker, ay ang naging kinatawan or head ng Committee on Appropriations. Pero hindi na bago ang proseso ng pag-a-approve ng budget. Is that what I'm getting? Well, may mga pagbabago po dahil Alin meron po ang maging- specific na pagbabago, Mr. Speaker, For example sa po budget yung process? sa aking pagkakalam, yung small committee, hindi na po nalalaman ng mga miyembro ng kinatawan, yung mismong inaaprobahan at pinapasa sa Senado. So Pangalawa dito sa mga pagbabago, meron pa po. so dito Bukod sa po doon- pagbabago, Honorable Erice, nakasaad ba dito na yung presidente ay nagbibigay ng proposal during the bicameral conference committee meeting? Hindi po natin alam yan. Sila lang po nakakaalam. And this nga is precisely my kaya nga po point. nagtatago na sila lahat. This is Lahat sila, wala na precisely rin my alam. point, Mr. Speaker, distinguished colleagues. Managot ang dapat managot. Kung That's- sino man ang lumait at nanggulo ng proseso ay dapat managot. But we can't muddle the issue by finger pointing and saying na ito si Juan, ito si Maria, ito si ganito ang nagpasok. Mas lalong nagiging magulo ang sistema. Ang katotohanan, Mr. Speaker, with due respect, Honorable Arice, merong proseso, merong sistema, nagkataon lang na malamang may umabuso. At yung pag-abuso na yon ay hindi mo pwedeng ituro sa kahit sino na walang preba. If we want to reform the system, let us reform the system through a transparent budget process. Huwag yung turo dito, turo doon kasi gulong-gulo na ang Pilipinas. Gulong-gulo na ang mga tao. Let's base our comments, our Mr. statements on facts. Kaya balikan natin. Kung Mr. puputulin natin May I ang abuso respond, na Mr. to. Speaker? May I Yes, respond? if I may, Mr. Speaker, Can we that's why allow my the gentlelady to question is, finish? kung puputulin natin ang problemang ito, let us not have motherhood statements. Let's have definite proposals to address the problem. So my question, Mr. Speaker, can the Honorable Erice enumerate the reforms that he believes are needed so that we will be guided to do this? Mr. Speaker, maliwanag po ang sinabi ko kung napakinggan niya. Sino po ang unang may responsibilidad? Ang Pangulo. 2023, GAA, sinalaula ng Kongreso. Binawasan ang pondo niya ng halos 300 bilyon. Hindi nangyari yan sa kasaysayan ng mga naging Pangulo sa Pilipinas. Pinabayaan niya, hindi siya kumibo. Yung kabinete niya, hindi kumibo. Specific yon. 2024, binawasan, sinalaula ng Kongresong ito, 500 billion. Binawasan ng President's budget, hindi kumibo ang Presidente, hindi kumibo ang ating mga kabinete. 2025, 473 billion, pati yung mga pondo para sa mga flagship projects ng Pangulo inalis. Kaya na-delay na lahat ng mga proyekto. Hindi pa rin kumibo ang Pangulo. Hindi pa rin kumibo ang kabinete. Number one na may problema, command responsibility ang ating Pangulo. Very specific yan. Pangalawa, pinsan ng Presidente. Ang ating speaker noon, si Speaker Romualdez. Hindi ba sila nag-uusap?
Mr. Speaker, distinguished colleagues. Pangatlo, Can we allow the gentleman to finish? Yes, please. Pangatlo, kitang-kita naman natin. Balitang-balita. Dalawa lang nag-uusap sa pagbabago ng budget. Yung mga member ng BICAM, hindi alam. Sinabi ni Senate Finance Chief Grace po, pinirmahan niya lang pero hindi siya alam. Ang si Senate President Chis Escudero lang at si Chairman Saldico lang ang nag-usap. Regular ba yun? Hindi po regular yun. Maliwanag po yung mga sinasabi ko. Specific. Mr. Speaker, ulitin ko lang po. Ang reformang narinig ko sa ating kagalang-galang na kulig ay hindi sang-ayon dun sa aking ekspektasyon, if I may, pasensya na po. Kasi nga, ang tanong ko is, what are the specific reforms that we need? Unfortunately, what I am hearing are allegations, number 1, binawasan ang mga budget. Number 2, magpinsan ang presidente at ang speaker. Number 3, nagpirmahan ay 2 tao lamang. Mr. Speaker, distinguished colleagues, andyan nga ang problema. Nakita ngayon ay hinahanapan ng solusyon. And if we are talking about reforms, the reforms should actually be on accountability, on transparency. Ano bang reforma? Number 1, transparent budget process. Number 2, napaka-imposible naman. Napipirma ka ng mga bagay na hindi mo alam. Kasi ang pumipirma ng budget ay ang bicameral conference committee members. In other words, balikan natin. If we need reforms, babalik tayo, totoo ba na nahimik ang mga kabinete? Totoo ba na lahat ng budget ng kabinete, there are a lot of problems and that is why we are in this series of investigations. But it will just add chaos. If we will take advantage of the situation and instead of demanding for genuine reforms, we twist the situation and talk about politics. In other words, Mr. Speaker, distinguished colleagues, tama naman. Natuldukan ito, hanapan ng solusyon, and push for genuine reforms. Pero kung ang naging mali ay merong bumaluktot sa mga bagay na hindi dapat baluktutin, yun ang dapat managot. But we cannot pull down our people and our government by not proceeding to concrete investigations that will really pinpoint the problem of all of this. Maraming salamat, Mr. Speaker, and of course, with due courtesy to Congressman Erice, I am with you in calling for reforms. But if I may appeal, let us push for individual concrete reforms that Congress can perform. Maybe we can push forward for a situation like other parliaments, where members responsible for the budget are made to report on a quarterly basis, stating the update of each program, the rationale of each action, and the impact that it will provide to the Filipino people. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you very much, distinguished colleagues. Mr. Speaker, maliwanag po ang aking mga reforma na hinihingi sa Pangulo at sa Kongreso na ito. Reforma, anti-political dynasty, inabastos natin ang konstitusyon. Ayaw natin magpasa ang anti-political dynasty bill o law sapagkat against our interests kahit na ang kahulugan nito ay hindi pagrespeto sa konstitusyon. At alam ko po na ang isa sa dahilan ng korupsyon, yung papataba ng mga political dynasties. Pangalawa, alam ko po, balimbingan, walang prinsipyo, pagpalit ng partido, kung saan makikinabang, yan po ang pangalawang dahilan ng korupsyon. Pangatlo, campaign finance reform. Hindi naman po makatwira na yung paggastos, kaya po bumabawi sa korupsyon. Pang-apat, hinihingi natin, empower natin yung ICI para maimbestigahan yung korupsyon. Maliwanag po yung mga hinihingi ko na reforma. Kung sincere ang gobyerno,
gagawin nila ito. Pero kung gusto business as usual, baka sakaling makalimutan ng tao, hindi gagalaw ang gobyerno. At ang hinihingi ko po, hindi extra-constitutional. Hindi ko pinagre-resign si BBM. Ang sinasabi ko po, within the framework of the Constitution, we should initiate reform para naman sa bayan, wag naman para sa sarili na lamang. Salamat po.